from Elebendia, yung Bulaklak sa Buwan. So gusto ko siya. It's a good vibe OPM song for me. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ikaw favorite mo kami kaya ka naka-tune in ngayong gabi, no? Para po pala sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga conventional radio, tayo rin po ay napapanood live na live sa ating official Facebook page, ang FM Radio Philippines. Kaya naman ikaw kung hindi ka pa naka-follow sa amin, gawin mo na ngayon din. Kung hindi ka nagmamaneho. Kasi syempre, bawal yung mga nagte-text or gumagamit ng mga telepono habang nagda-drive. Kaya naman ikaw, katsuper, mapa-taxi driver ka man, Grab, in-drive or rider ka man, no? Mag-iingat po kayo sa kalsada. So let me just introduce myself sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako nga po pala ang favorite pamangkin ni Tita at ni Tito. Ito po, si Pretty Girl DJ Alex at ako pa rin po ang inyong makakasama para sa ating programa. We are now on the last stretch of Nice to Meet You. Nice to meet you all. Bagong lahat, gusto ko lang nga palang batiin yung mga talagang favorite tayong samahan dito sa ating live stream. Ayan, kasama natin si Dolph Morales, si AZ Tamayo. Uy, ito yung gumagawa madalas ng buhok kong galing-galing nito. Tapos si John Vincent Sagrado ay naka-tune in din ngayon as well as si Arlene Aspiras Aquitania. Share mo na to para mas marami tayong makasama at makapiling ngayong gabi. But speaking of makapiling, I know na kayong lahat ay curious. Sino nga ba ang makakasama natin sa gabing ito para pag-usapan ang kung ano-anong matters. Important matters in life. Kaya naman, tawag na po kayo sa ating mga numero 0287436998. At eto na nga, ang bilis-bilis nyo lagi Kayo mga ka-vibes, favorite nyo ba yung maging mabilis kesa mabagal? Kasi ito, pumupula na. Sige nga, tingnan natin. Sino kayang caller natin ngayong gabi? Hello? Good evening. How may I help you? Hello? Hello po. Ay, ayan na siya. Ano pong order nyo? Naging pala fast food. Kuya, anong pangalan mo at taga saan ka? Joseph po ng Batangas. Ay, sa Batangas? Ano pangalan mo, Joseph? Yes po. Wow, para namang ang pogi nung pagkakasabi mo ng yes po. Parang naramdaman ko yung pagiging swabe mong lalaki, no? Tama ba ako? Ganun yung looks mo? May pagka May pagka Robin Padilla ba? Nung araw? Ano bang datingan mo kung may sasabihin kang kahawig mong artista? Sino ba yung madalas mong naririnig doon sa mga nakapaligid sa'yo? Di ba ganun yon? Sabihin, oy, parang hawig mo si ganito. Ako madalas, mga Nadine Lustre, maliit na bagay. Ikaw, sino sa'yo? Sino sabi nila sa akin, FPJ? FPJ? FPJ ang datingan. Pero yung tama ko yung pagkakadescribe niya, yung estilo ko minsan po, pagka-padilya ako. Yung medyo maangas. Oy, Joseph kasi ramdam ko talaga sa boses mo, pero it would be better kung mas malinaw ka na yung maririnig. Okay lang ba, ba ito? Malapit ba yung kissable lips sa mikropono ng telepono mo? Yan po, okay na po. Ayan, I think mas malinaw. Sige nga, sound check ka. Naging tech Hindi gusto ko lang marinig kasi yung boses mo talaga ng malinaw. Kasi alam mo, parang nai-imagine ko nga si FPJ. Yan. Ito pa, okay na po ito. Ay, ang ganda! FPJ na FPJ talaga. Ayan, Joseph. Pwede ka ba matanong, ilang taon na ang FPJ ng Batangas? I'm 38 years old. 38 years old. Pero nai-imagine ko talaga na ang lakas ng datingan mo. So, ikaw ba ngayon, would you say single ba at ready to mingle ang iyong puso? Joseph? As of now, hello po. As of now, meron po akong GF pa. Uy, baka may magalit niyan. Alam ba niya na tumawag ka ngayong gabi? Nakikinig nga po po. Nakikinig niya ako Nakikinig ngayon? Nakikinig po. Ay, sige, ayusin ko na. Hi, ma'am!
Hindi, kasi yung atin namang entrada sa programang ito, di ba, para siya doon sa mga naghahanap ng jowa. So, usually talaga, no, yung mga callers natin, yung mga naghahanap ng makaka-text. Pero, syempre, bukas din ang ating programa para doon sa happy sa kanilang love life, para magbigay ng inspirasyon doon sa iba pa nating mga ka-vibes. Di ba, para tularan, paano nga ba nag-succeed ang inyong relasyon? So, since nakikinig yung girlfriend mo, no, I think she would appreciate it kung nga talagang ikikwento mo sa amin. Ito bang love life nyo? Paanong nagsimula to? At ilang taon na ba kayo nagsasama ngayon? Or magkarelasyon? Tapos 1 year na po. One year and a half na nga po actually. 1.5 years. Tama ba? Yes po, magwa 1.5 years. Ayun. So ano ba sikreto? Para tumagal ng ganyan? Kasi parang yung akin nung 3 months. Hindi naman, madalas ganun, di ba? Yung average na lang sa generation ngayon. Pero paano tumagal? Sige nga. Ano po yun? Pagka medyo mainit yung ulo ng isa, Oo. kalma ka. Kumbaga may po pag medyo malamig na ang ulo. Ay, yun. Ang ganda ng sinabi mo na yan kasi parang may trending ngayon na nagpa-presscon, di ba? Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero may nag-trending na nagpa-presscon, tapos ang sabi niya, siya daw talaga yung sinasaktan ng asawa niya. Siya pa pala yung binubungangaan ng lagay niya. Uy, pero madalas yan gamitin ng mga lalaking excuse bakit sila nagchichita. Sasabihin nila kasi binubungangaan ako ng babae, ganyan-ganyan. Pero syempre, kung binubungangaan ka, di iwan mo. Pero ikaw, sabi mo nga, kapag dumating man sa punto na nagkakainitan kayo, tumatahimik ka, kumakalma ka. Tama ba? Ikaw yung mas kalmado sa inyong dalawa? Yes po. Ako magagalit siya kanya mamaya, tatawa. Oy, wag kayong mag-aaway, te, ha? Wag kayong good vibes lang tayo dito. Syempre, gusto... sige, go. Pero malambing siya. Mas malambing siya compared sa akin. Ang paglalambing lang niya, medyo, dahil nga kami matagal na magka-relasyon. Nakukuha ko na ang style niya kasi baligtad. Nagsusungit siya, pero gusto niya habol-habulin ko yun. Na-decode mo na. Na-decode mo na. Lalong magagalit sa'yo kasi binuko mo yung style ng mga kababaihan. Pero alam mo, totoo yan, Joseph. Minsan yung mga babae, ang gusto lang naman talaga niya suyuin Pero ang gagawin, tampu-tampuhan ko, no? Diba? Ikaw, ano bang ginagawa mo para suyuin siya? Let's say, na-pick up mo na eto na. Nagtatampo na naman siya. Gusto niya, suyuin ko siya. Anong klaseng pagsuyo ba ang binibigay ni Joseph? Minsan hindi ako nagpaparamdam. Tapos nagparamdam ako, yung tipong sabik na siya. Ay! May strategy ka rin pala. Paano yan? Ni-reveal mo na, nalaman na niya. Lipat ka muna tipong istasyon. Lipat ka muna. Lipat muna, no? Tinaboy mo pa yung listener namin. Hindi, dyan ka lang. Marami tayong mabubukong sikreto dito. Sikretong magaganda, syempre. Para lalong maramdaman niya na she's indeed loved in your relationship. So, sige, no? Ikaw yung tipo ng lalaki na hindi mamamansin para mag-pick yung kasabikan or pananabik niya sa'yo. Tama ba? Effective ba yon? Sa kanya po effective Kaso nga, hindi ko alam kung effective pa na yung nalaman. Ayun lang, kuya. Baka mamaya niyan, tarayang ka uli after niyang marinig to, no? Pero sige, no? Ang estilo kasi niya, sabi, pagka medyo nararamdaman kong tagal-play, nagtatampo ka pa sa akin. Sabi niya, iwan ko sa iyo. Pag yan, sumagot ng ganyan, alam ko na. Alam mo na. Alam mo na ganyan yan eh. Ang mga babae tatanungin mo, babe, ano ba talaga? What's wrong? Hindi, wala. Walang problema. Wala lang to. Wala lang to talaga. Tapos, next thing you know, galit na. Pag sinabi niyang wala to, medyo seryoso. Pero pag sinabi niya, iwan ko sa iyo, yan. Alam mo na. Yari na, nagpapahabol na, 'di ba? Ganon din kasi nga talaga minsan yung tactic ng mga kababaihan. Kaya kayo mga kalalakihan, matuto kayo na makiramdam. Hindi yung tipong ikaw pa yung mas mas magpapabebe. Ikaw ba nagawa mo na yon? Yung tipong ikaw pa yung mas nagpahabol or talagang ikaw yung mas bumababa yung pride sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga, alam mo na, argumento, maliliit lang naman. Minsan nagawa ko na din po, pero mas marami ang chance ang ako. Ayun. So, pwede ba na yung malaman, no? Para mas kiligin yung mga ka-vibes natin. Saan ba kayo nagkakilala nitong si GF?
isa din po kasing nalulungkot nga kasi kami dahil bihira na kasi sa mga istasyon na radyo ngayon na nabibigayan ng number kasi nga for security purposes. Pero doon talaga po kami nakakilala sa ganong bagay. Sa radyo? Sa radyo din po. Huwag mo na lang bagitin kung saan kasi hindi pa kami pinapanganak ng mga panahon na yon. Pero I believe kung nandun na kami, dito rin kayo sa FM radio magkakakilala. Kasi di ba gano'n naman yon? Kumbaga pag destined talaga kayo mag-meet at the right place and at the right time, mag-meet talaga kayo, di ba? So kwento mo, paano yon? Paano yon? Hindi ba awkward? Kasi syempre parang eyeball ang datingan yan di ba? Paano? Hello, Joseph? Nandyan ka pa ba? Parang lumipat na yata sa ibang stasyon. Ang pinapalipat niya, yung girlfriend niya. Pero ang ganap, siya po yata yung nawala sa area. O itatry natin na balikan, no, si Joseph. Sana makabalik tayo because ang ganda-ganda ng story, di ba? Nagkakilala talaga sila sa platapormang ito, which is radio. Alam mo, kaya mahal na mahal ko talaga ang radyo kasi hindi mo talaga masasabi, ang lawak-lawak ng pwede niyang magawa, di ba? Yung tipong magsalita ka nga lang dito, hindi mo alam, naririnig ka na ng isang tao na malungkot and probably and hopefully, no, makalift up yung iyong mga sinasabi doon sa taong yun. So, sana mga ka-vibes, hindi na puro kalokohan yung natututunan nyo sa akin, sa amin. Kundi may mga lessons din talaga na natututunan from FM Radio Manila. At kagaya nga, no, nung istorya ni Joseph at nung kanyang girlfriend, ang radyo ang nagsilbing plataporma para sila ay makahanap ng pag-ibig, para tuluyan nilang mahanap ang isa't isa. Pero ito, no, very, quite synonymous doon sa ating thought for tonight, yung ating question, which is, naniniwala ba kayo na talaga may nagkakatuluyan doon sa online dating apps na yan? Bagamat magkaibang plataporma po yung online dating at saka syempre itong pagkakakilala sa radyo, pero parehas lang yan kasi parehas kayong nasa ibang mundo, nasa ibang lugar, 'di ba? At pinagtagpo kayo, pinagmatch kayo. 'Di ba? Ang eksena nga lang doon, on air kayo, pinagmatch. Ito naman, 'di ba, mas medyo pribado dahil nasa cellphone kayo, 'di ba? Pero naniniwala nga ba kayo mga ka-vibes na talagang uubra yan at may nagkakatuluyan sa online dating app? Kagaya nga ng pag-usapan natin kanina, no, may mga pros and cons naman po talaga yan. Kaya kayo, yung mga nanonood sa atin ngayon, isend nyo na ang inyong mga kasagutan. Dahil itong si William Luciano, ang sabi niya, ako ay naniniwala. In fact, I had a long-term relationship na na-meet ko lang online. O, diba? Pwede talaga. Pero ito ang dugtong niya. Nag-break din kami because eventually, we saw our differences. Ayun. Yun naman talaga. Given naman talaga yun na may pagkakaiba-iba tayo bilang mga tao. Ang tanong nga lang dyan, kaya mo bang sabayan? Kaya mo bang tanggapin yung differences na yun ng isang tao? Diba? Kasi may mga talaga Kaya nga, isa yan yata sa grounds, diba? Isa yan sa grounds ng paghihiwalay sa kasal, yung irreconcilable differences. Kumbaga, hindi na talaga kaya na iayos kasi magkaiba kayo at yung pagkakaiba na yon nagkukos na siya para mag-fall apart yung inyong relasyon. So, yan, try nating balikan si Joseph pero as of now, no, parang na low bat, nag-charge, or lumipat sa iba istasyon, di ba? Multiple choice. But the answer is none of the above pa po dahil hindi natin alam saang lupalop ba ng mundo na padpad itong si Joseph. Pero what we know, no, so far is that almost 2 years na silang magkarelasyon. So kung medyo synonymous itong way ng kanilang pagkakakilala doon sa ating topic ngayong gabi, kung nag-work ba talaga ang online dating, I guess, no, talagang in a way, mag-work talaga yan. Pero dapat with caution. Ako naniniwala ko makilala mo man yan sa workplace, makilala mo man yan sa school nyo, matagal mo man kakilala ang isang tao o hindi. Minsan may mga pag-uugali yan na malalaman o makikilala lang natin once na makasama na natin yan sa tahanan. At kailan ba yung madalas nangyayari, di ba? Kapag kailan? Nag-live-in, kapag kinasal na, yung mga ganyang bagay, doon nyo lang nakikilala talaga yung isa't isa. Kaya try nating balikan, no? Ito, may caller yata tayo ulit, but I don't know if ito pa rin si Joseph. Let's see, hello? Si Joseph ka pa rin ba? Gandang tanong no? Po. Si Joseph ka pa rin o iba ka na? Nag-iba ka na?
Si Joseph pa rin po. Ayun, si Joseph! Palakpakan naman! Hi, Joseph. Grabe, pinakaba mo kami. Akala ko, lumipat ka na sa ibang stasyon kasi, di ba sinasabi mo, doon kayo nagkakilala. Muntik na kami magtampo Ay, rito. hindi po. Ano naman po yun, talagang yun po yung part kasi ng aming Relasyon. relasyon. Oo. Dapat gawin natin, ulitin natin yan dito. Para ito na yung maging parte na relasyon. Then ito na ang inyong bagong favorite as a couple. O sige, so nagkakilala kayo doon nga sa sa radio station. Kumbaga very similar sa ginagawa natin ngayon na pag-matchmake kayo ng isang radio DJ. Hindi ba awkward? Yes nga po. Doon sa first na yon, sa first time na nagkarinigan kayo ng boses, nagkaroon na ng spark or connection. How did it make you feel? Yun po talaga yun, no? Nagkameron na po agad kami in the first, na nakausap ko talaga siya. Oh. Talagang hindi na ako bumitiw, talagang ayaw ko nang mawala. Talaga. Ay, bakit? Anong meron? Anong halimuyak ang naamoy mo sa bulaklak ni ate? Kung naamoy mo kasi on air yun eh. Sige, bakit? Yung pong po, kasi malambing ang boses niya. Ay, ganun. Sige pa. Tapos naramdaman ko, yun mararamdaman niya naman po sa puso rin niya. Totoo yan, no? Minsan kahit na first time mo lang makausap yung isang tao, pag nag-connect kayong dalawa, iba eh. Ikaw ba, ano yung naging pamantayan mo nun doon sa emotional connection na na-build nung araw o gabing yon? Saan kayo nag-connect? Ano ba ito? May mga similarities ba kayo pagdating sa hobbies, sa passion? Saan kayo nag-connect? Sa kumbaga, parang nagkaramdaman na lamang po na nagkakagustuhan kami. Ganon din pala naramdaman niya sa akin noon. Ay, iniisip niya, ang makakausap niya, kasi nag-air kasi ako ng number doon. Oo. Tapos, hindi ko man alam na may makakakuha pa talaga. Mabilis siya kasi siya lang nakakuha ng number ko eh. Nagtawag siya sa akin, akala ko nga, meron akong kasi manunugtog po kasi ako, akala ko may naniningil ng utang. O manunugtog ka, so akala mo may proposal sa isang gig, tama ba? Akala ko may gig na naman Oo. pang-opisina pa naman ng boses. Very corporate ang dating. O tapos? Yes po, talagang ma-amaze ka talaga sa boses. Ay, grabe pala yan. Kumbaga, talagang dun pa lang na-impress ka na, napawaw ka na. Hindi iba rin kasi talaga ang impression na nagagawa ng boses, 'di ba? Kapag nga malalim ang boses mo, tingin nila sa'yo, katalinuhan ka na talaga. Ito, totoo to Pero yun nga, nung narinig mo yung medyo corporate-like voice niya, na in love ka na. And then siya, ano naman daw ang nagustuhan niya sa'yo? Syempre ngayon, napag-uusapan niyo na yan. Ano yung nagpa-hook sa kanya sa'yo? Yung pagiging FPJ mo ba? Ano daw po nung una raw po niya ako makakausap, parang medyo nararamdaman niya na gusto na rin daw niya ako kasi siguro sa boses po. Yun nga. Totoo naman. Ako, sasabihin ko, talaga meron ka kasing dating na parang maangas in a good way, 'di ba? Kaya nga nung pagbunga, sabi ko parang Robin Padilla yung pagkakasabi mo na, yes po. 'Di ba? Parang may hagod may pagkaswabe. Pero FPJ pala. Sa bagay para sa akin sa akin lang naman po to, walang magagalit. Parang mas malakas ang dating ni FPJ. Kaya FPJ, panindigan mo na yan. Yung maging FPJ ng Batangas. So kayo ba dalawa parehas na taga Batangas? Lagi kayo nagkikita? Ano po siya taga dyan sa Manila, kaya TOC. LDR ba kayong dalawa? Paano yung nami-maintain yung contact and relationship nyo? Ay, meron po kasi kaming oras na nag-uusap talaga kami. Hindi namin pinabawalan ng oras sa naming mga sarili kasi meron kami na tinatawag na... Ano yan? Ano tawag doon nila? Parang baby time ba yun? Ay, grabing scientific term yan. Ngayon ko lang narinig yan. Bebe time? Papatent mo yan. Bebe time. Tapos? Baka kasi mag-isip ng kung ano-ano dyan yung mga nakikinig. Hindi naman. Hindi naman ganun yung naisip namin. Ano ba to yung sa cuddle? Sa sopa?
Hindi naman, oo. Good vibes lang tayo. Pero yun nga, bebe time. So, you see to it na meron pa rin ganun. Yan, Yung tipong ganun. Kulitang may halong paglalambing. Kulitang may halong kiliti. Oo. Paglalambing, oo. Kiliti sa baba, sa taas, sa amang parte, ganun. Sa ulo. Sa anit. Yun ang ibig ko sabihin. Oo, mahalaga kasi yun. Siyempre, yung mga intimacy din na ganyan, yung mga moments, di ba? To strengthen the relationship. How often? Tinanong, gaano kadalas? Kung LDR kayo, gaano kadalas itong bebe time? Scientific term na bebe time. Sa gabi po talaga lagi bago kami matulog. Ganon. Sabi niya sa akin, sabi ko, pagka antok na ako, paano ba yan? Sabi ko, tulog ka na. Tulog ka dyan sa linya ko para marinig kita. Ay, Mga tulog lang. Walang yakap to naman, no? Dapat may yakap. Sabi ko, pwede, yakapin mo naman ako. Yung tipong parang personal na talaga. Yung tipong... Kahit hindi- video hindi call lang. nawawala. Video call lang to, no? Yan. Hindi po, Ayun. talaga ganitong call din po. Ay, hindi Kasi kayo parehas po nagbibideo-video. kami- Ano lang siya, like... Parehas kasi po kami blind. Ah, okay. Nakakatuwa namang isipin, no? Talagang gumagawa kayo ng effort. Okay, I see. Thanks for sharing that, Kaya nga po sabi ko po, although mahirap, pero kailangan i-maintain yung relasyon nyo na sa time na hindi ka nagkakaintindihan, huwag iinit ang ulo ng bawat isa. Hanggang maaari, hintayin mo na yung result. Kami nga, may time na 1 buwan kami hindi nagkaano dahil nasira yung kanyang cellphone. Oo. Tapos? Akala daw niya, pinalitan ko na siya. Sabi ko, hindi Ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko Oh, alam mo, para masabi yan ng isang lalaki na ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko, parang gusto kong paniwalaan, no? Despite doon sa malawak na paniniwala ng maraming kababaihan na ang hirap ng makahanap ng matinong lalaki ngayon. Pero ikaw, sa tingin mo, why is it important na mag-stick to one lang talaga sa isang babae na kapag naramdaman mo na yung spark, yung emotional connection, sa kanya ka na lang talaga? Bakit yun mahalaga? Ayun po ang importante kasi doon. Wag nang gagawin yung kagaya dati ng katwira ko. Ang katwira ko kasi dati. Dati pa yun nung hindi ko kasi nakikilala. Sabi ko, ako i-stick to one pero may S. Stick to ones. Stick to one. Oo, di ba? Loved ones. As in, marami pala sila. Ikaw talino mo O tapos, ba't yun ang katwiran mo at ba't nagbago? Mahigpit po kasi ang aking commander-in-chief ngayon. Bantay sarado ako. Ayun. At feeling ko naman kahit di ka bantayan yan, mahal na mahal mo Pakiramdam ko. Deads na deads ka sa kanya. At siya rin naman sa'yo, no? Mahal na mahal ka rin niya. Kasi para ipaglaban nyo yung relasyon nyo despite the challenges, no? Ako, sabi mo nga sa akin na i-share mo ngayon lang, no? Na parehas pala kayong blind, if pwede natin ito pag-usapan with your permission, no? Ano-ano yung mga challenges na yung dalawang taong nasa relasyon ay parehas na may ganitong syempre sitwasyon sa kanilang buhay? Ano po, kailangan talaga dyan maging matatag kami doon sa mga maririnig namin sa ibang tao. Sabi ko, mahalaga tayong dalawa, hindi sila. Sabi ko, ikaw nga yung aking number 2. Sabi niya, bakit ako number 2? Oo. Sabi niya, siyempre number 1 si Jesus Christ. Ay, ang galing. Hindi ko naisip yun. Akala ko gugulatin mo na naman kami ng kung ano-anong sagot. Pero tama naman. Si Jesus talaga ang una at sentro ng inyong relasyon. At sabay kayong naglalakad magkasama. Kumbaga, 'di ba? You and your girlfriend, yung pinakamamahal mo sa buhay against the world. 'Di ba? At pag talaga si Jesus ang nasa center, success 'yan. O sige, ano 'yon? At sa buong relasyon, sa buong pakikipagrelasyon ko po, siya po yung pinakamatagal kong naging karelasyon. Ay, ibig sabihin talagang may something. Kaya nakapag talagang tagal kayo ng ganito, kaya nag-stick ka sa kanya. Tatanong ko lang, no, hindi naman para i-pressure ka, Joseph, pero ikaw ba, nakikita mo na yung sarili mo na soon? Ano ba ito? Regardless kung kanina, pero syempre dun sa girlfriend mo, siya ang prospect mong mapangasawa. Nakikita mo na ba yung sarili mong handa ka nang mag-settle down anytime soon? Yes po.
Kasi hindi na rin naman ako bumabata. At mahal mo din talaga, no? Kasi ganun daw yun, Mahal di ko ba? rin po talaga. You date not just because bored ka, pero you date to marry. Di ba? Yun naman talaga yung goal na sinasabi nila. So kung ikaw ba, tatanungin lang kita ha, mangarap lang tayo ng konti, medyo mag-fast forward lang tayo. Kung siya na talaga ang ipinagkaloob sa'yo ni Jesus, ayon sa bersikulo, iba na palang stasyon. Hindi, no? Kung siya na talaga, ito seryoso. Naibang format. Na iba na format, oo. Pero yun nga, kung siya na talagang binigay sa ni Jesus, no? Sa tingin mo, ilan ba ang anak or nagugustuhin nyo or gugustuhin nyo ba magkaroon ng anak or gusto nyo ba pets ang mga anak nyo? Anong nakikita mo sa future nyong dalawa? Parang ako, pag sa edad namin, parang gusto ko pang makadalawa eh. Makadalawa. Oo. Babae, lalaki, ganun, or pares babae. Di ba iba may mga preference sa ganyan? Eh, maganda po, kung sa akin po, babae, lalaki at babae po. Ayun. Para pantay kami, meron kaming kontrapelo. Oo. Tapos yung babae, kamukha mo. Tapos yung lalaki, kamukha niya. Para may version kayo na opposite, di ba? Ang cute kaya nun siguro na yung makita mo yung mini version nyong dalawa, di ba? At bunga ng inyong pagmamahalan, makita ng mga tao na, uy sila, marinig mo yung boses, nakaboses mo, di ba? Nakakatuwa yung ganyan. At higit sa lahat, ma-realize mo na yung magiging anak nyo in the future kasing buti ng puso mo. Alam mo yan yung pinakamahalaga beyond physical appearance, beyond what the eyes can see. Ang pinakamahalaga talaga sa lahat is yung puso ng isang tao. And I think, Joseph, no, yun yung dahilan. Bakit despite the fact na kahit hindi nyo naman nakikita yung kagandahan, kagwapuhan ng isa't isa, nag-i-stay kayo sa tabi ng isa't isa, sa piling ng isa't isa dahil nararamdaman yan ng puso natin. Kaya ikaw, Joseph, kung may mensahe ka ngayon sa iyong pinakamamahal, go ahead. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Diyan ka lang sa tabi ko, wag kang aalis sa tabi ko, inspired na may mga pagsubok sa atin. Pasensya ka na kung minsan nakakagawa ko ng hindi mo gusto, pero deep inside in my heart, mahal na mahal kita. Oh, ganda naman. Nung deep inside my heart, mahal na mahal kita. Para sa'yo yan, kaya ikaw, GF ni Joseph. Huwag ka magagalit dahil ni-reveal yung mga strategy ng mga kababaihan dito. Tampu-tampuhan kunyari, pero gusto magpalambing. Alam na ha. O siya, maglambingan na kayo dahil alam ko naman, siya talaga ang kabebe time mo. Sabi mo nga, talagang you see to it na regular ang inyong bebe time. Kaya naman, bebe time na kayo, Joseph. At again, maraming salamat for sharing your story with us at sa pagiging inspirasyon, no, ng ating mga ka-vibes ngayong gabi. May gusto ka bang batiin before we say goodbye? Yes po. Unang-una ko pong binabati ang aking bebe kasi walang iba kundi si Nika ng QC. I love you, Nika. Mahal na mahal kita. Ayun, ni-reveal ng pangalan. At si Kuya Richard ng Pasig, siya yung nag-aya sa akin dito sa program ninyo. First time din po ako nakinig din. Dito ka na. Para magiging ka-vibes na rin yata ako. Sabi mo nga, favorite? Favorite? Ay, ang ganda naman. Pinaka-social. Sabi ko, favorite eh. Sabi niya, favorite. May pagka-ano to may pagka-slang. Di ba? Ay, pero sige maraming salamat. FPJ ng Batangas. Ang pogi-pogi at higit sa lahat, may mabuting puso na si Joseph. Stay strong sa inyo ng jowa mo ha. At palagi kayo mag-iingat at nawa ay i-bless pa kayo lalo ni Lord at ang inyong relasyon. Thank you so much. Ingat Thank you rin po ka. sa ka-vibes. God bless. Yan, mga ka-vibes, no? Napaka-inspiring naman ng ating nakausap ngayon sa telepono. Kaya sa ating caller na si Joseph of Batangas, ang FPJ, kung umaura. Maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Bukas, mga ka-vibes, meron na naman tayong caller. Meron kayong lugar, may boses kayo dito. Kaya naman, isave nyo na ating mga numero 0287436998 at sa mga, syempre, ka-vibes
natin na nakikinig sa atin, no? Sa kanila pong mga sasakyan, saan man kayo patungo, galing man kayo sa mall, papunta man sa dinner, mag-ingat po kayo. At gusto ko lang batiin ha, si Lee Serial, si Rodolfo Gutierrez, si Webster Ace Paginag, at syempre si Apple, at si William Mortel. Maraming salamat po. Tayo po ay magbabalik sa mas marami pang music. Pero dyan ka lang. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, oras natin. 8:30 ng gabi. FM Radio Manila 92.3.